Psalms 91, verse 14 to 16. Yes. So, ganito po ang sinasabi po. Wala lang kasulatan. Rinig po, Brother Elijah po yung audio po. Okay. So, Psalms 91, verse 14 to 16, because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Verse 16, with long life will I satisfy him and show him my salvation. Tayo po ay panandalian. Yumuko, pumikit at manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po muli sa privilege and opportunity na makapakinig ng inyong salita po, Panginoon. At Panginoon, ano man po ang mga bagay na nasa aming po puso, isipan, na aming po nagagawa na laban po sa inyo ay, Panginoon, we ask you to forgive us, Panginoon, from all of our unrighteousness, Panginoon. At sa gabi po na ito, ay po ang siyang gumabay po sa akin. At dalangin ko po na ang Holy Spirit na siya pong ang magsalita po sa akin at mangusap po sa bawat isa. Bigyan niyo po ako ng wisdom to preach the truth na makikita po namin at mapapag-aralan po namin dito, Panginoon, sa passage po na ito. At Panginoon, sa amin po mga kapatid na hindi po namin kasama, dalayan po namin na makasama po namin sila sa mga susunod po na pagkakataon, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So, okay po, ang Psalms, so dito po sa Psalms 91, ang overall theme po ng Psalms 91 is God's protection and deliverance for those who trust in Him. So the overall truth of Psalms 91 po ay God's protection and deliverance for those who trust in Him. Sa Panginoon po, yung po magtatrust po ng Panginoon. So, anong oras na? 6:02. Okay? So, sino po ang meron pong insurance po dito sa inyo? Yung insurance po na fully paid na po, yung sino po yung meron pong insurance dito na fully paid na so ba't ko po natanong? So yung topic po kasi natin ngayon, it's about po sa protection o yung mga promises ng Panginoon sa mga magtitiwala sa Kanya. So bakit ko po natanong yung insurance, mga kapatid? So hindi po ako against sa insurance, pero maganda po ang insurance lalo kung yung madami siyang package, tama po. At madami pong benefits. Kasi dyan po, meron po free check-up, free consultation, at madami pa pong mga bagay na ma-avail po tayo. Lalo po if in case of emergency. Pero ang kaibahan po dito sa iaalok ko, na insurance is mamaya po matatalakay po natin yan. So maganda po, yung insurance po na nandito sa mundo is magagamit mo lang pagka na-aksidente ka. Tama po? Mostly, na-aksidente ka pag may nangyari sa'yo o sa atin, mostly yun, dun lang po natin na-avail o nagagamit po yung sa insurance. Pero dito po sa ating topic, ano po ba yung promise ng Panginoon sa mga magtitiwala sa Kanya? Kasi dito po sa insurance po dito, pag wala kang pera, hindi ka makaka-avail. Tama po? Hindi ka makaka-avail pag wala kang pera. So dito po sa ating po topic, ano po ba yung makita po natin dito na promise po ng Panginoon?
Ulitin ko po, hindi po ako against po about sa insurance po. Wala po akong baka isipin nung iba, baka may pinapatamaan yata si Brother Benji. No. Ginamit ko lang po illustration kasi ang insurance po talagang maasahan po pagdating po ng panahon pag may nangyari sa atin. Ako, to be honest, kung meron lang akong pera, mag-avail po ako ng insurance kasi magagamit po natin yan sa pag may mga emergency po. At ito pong ating topic na pag-aaralan dito po sa Psalms 91. Dito kahit wala kang pera, kahit wala kang sakit, buhay ka man o patay, nagagamit po natin ito. Ano itong promises na ito? So ang title po ng aking mensahe ay nabura yata. Ang title po ng aking mensahe sa gabi po na ito ay ililigtas ng Panginoon ang sino mang magtitiwala sa Kanya. Ililigtas ng Panginoon ang sino mang magtitiwala sa Kanya. Yun po yung title ko po. And my first point po is sa verse 14. So dito po makita po natin na sa verse 14, because He hath set His love upon me, therefore will I deliver Him. So din po sa first phrase makita po natin yung word na deliver. Hindi po yung ibig sabihin ng deliver. Pag umorder po tayo sa restaurant, may magdi-deliver. Hindi po yun ang ibig sabihin ng deliver. Ang deliver na word po diyan ay to rescue us. I-rescue niya po tayo sa saan po ba tayo i-rescue ng Panginoon? So sa verse 14, akyat po tayo sa verse 14, makita po natin diyan yung saan ba tayo sa verse 3, I should say, sa verse 3 makita po natin diyan. Saan ba tayo i-rescue ng Panginoon? Sa verse 3 makita po natin. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. So nakita na naman po natin yung deliver. Yung word po na deliver is i-rescue po tayo ng saan? Ng Panginoon saan? From the snare of the fowler. Ano naman tong snare of the fowler, Brother Benji? So ito po yung snare of the fowler. Ito po yung ginamit na metaphor dito sa, diba, nakakita na po kayo ng nanguhuli ng ibon. 'Di ba po yung mga nanguhuli ng ibon, marami po silang patibong na ginagamit po para mahuli yung ibon. So yung ibon wala namang idea na meron palang naglagay ng mga pain. Ngayon, so yung naglalagay ng pain, yun po yung devil po, 'di ba? So yung ibon wala po siyang kaalam-alam. Sino po ang magpro-protect sa ibon? Dito po sa verse 4. Ang Panginoon po, 'di ba? Siya po yung magpro-protect po sa atin. So ginamit lamang pong illustration nun kasi wala pong nakakaalam ng na yung pong gawain po ng masama. Hindi po natin alam po yun, nakakalam po nun. Ang Panginoon, nakikita niya po lahat. So pag tayo po ay magtitiwala po sa Panginoon, He will deliver us and rescue us from where? Sa mga gawa po ng mga masasama o yung kalaban po. And point number 2, pag tayo po ay magtitiwala sa Panginoon, He will protect us. Point number 2, He will protect us. So sa verse 14b, makita po natin dyan yung word na o phrase na I will set Him on high because He had known my name. So dito po sinabi po dito sa verse 14, I will set him on high. Di ba po, mostly, ang mga matataas na place is safe po pag sinabi po na, halimbawa po, pag tayo po ay bumibili ng lupa or nagpapatayo ng bahay, di ba? Ang tinitingnan po natin, yun pong
Siyempre yung place, napaka-importante ng place po. Kasi pag nagpatayo po tayo ng bahay sa mababang lugar at bahain, kumbaga baliwala po yung pagpapatayo natin kasi nga po, di ba? Hindi po siya safe. So yung sa verse 14, I will set him on high. Ito po ay ibig sabihin po na tayo po ay uh, 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 God protect us, ano? Sabi diyan po, ano? And ayun po, lalo po sa Pilipinas po mga kapatid, di ba? Pag tayo po ay bumibili ng mga lupa, nagpapatay, napakahalaga na yung pong location po ng lugar. Why? Because yun po yung safe place. So ginamit po dito yung sa verse 14 na I will set him on high. So point number 2, he will protect us. Pag tayo po ay magtitiwala sa Panginoon, point number one is he will rescue us. Point number 2, he will protect us. Ano? So dito po makita po natin po mga kapatid na kung i-compare po natin, di ba? Ano lang po yung gagawin po natin, magtiwala po sa Panginoon. Diba? And napakahalaga po ng pagtitiwala po sa Panginoon. Actually, kung babasahin po natin yung verse 1, dito po makita natin po yung sa verse 1 ng 91, diba? He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty. Pag tayo po ay magtitiwala at ng lubusan sa Panginoon, 'di ba? Ginamit pa nga ng illustration diyan yung ibon 'di ba? Yung ibon, yung mga anak niya ay nasa may pakpak, nakatago sa ganto ng ibon. Para para hindi po ma-harm yung pong mga anak niya. Ganoon din po ang Panginoon pag tayo po ay magtitiwala sa Panginoon at tayo po ay ipapakita po natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Yan po yung promise po ng Panginoon. So, makita po natin dito mga kapatid, di ba, na kahit wala tayong pera, kahit wala tayong, ito 24/7 na binabantayan po tayo ng Panginoon. At ito po ay I believe nararamdaman o natatamasa po ng bawat isa sa atin. Yung pag-iingat po ng Panginoon sa totoong mga nagtitiwala sa Panginoon. At ito po sa verse 15, he shall call upon me and I will answer him. Ito pa, sa verse 15, he shall call upon me. Another kumbaga yung another benefits, di ba? Kumbaga sa insurance po dito sa mundo, di ba? Madami pong benefits, di ba? Dito, tatawag ka lang, tatawag lang tayo sa Panginoon. At anong pong sabi niya? And I will answer him. Diba? Yan po yung mga pangako po ng Panginoon. Kasi dyan makita po natin from verse 14 to 16, yung nabanggit po yung word na I will. Diba? Makikita nyo, mapapansin nyo po yung I will. Sino pong nagsasalita dyan? Ang Panginoon. At ang Panginoon, alam naman po natin, pag sinabi po niya, ay tutuparin niya. Kaya wag po tayong, alam po ng Panginoon na tayo ay minsan nag-worries, madami pong mga iniisip, lalo po sa ating panahon ngayon. Pero ang gusto po ng Panginoon ay tayo po ay magtiwala po sa Kanya. At ano po yung benefits pag tayo po ay magtitiwala po sa Panginoon? Ito, number 1, He will rescue us, He will deliver us, and point number 2, He will protect us. At dito sa verse 15, makita po natin na pag tayo po ay tumawag sa Kanya, sa Panginoon, He will answer us. And sa verse 15 din po, makita din po natin yung another pangako o promise ng Panginoon dyan. Diba? I will deliver Him and honor Him. Diba? So dito po makita po natin yung madami pong pangako ng Panginoon. Diba? Sa atin na magtitiwala. And sa verse 16, with long life, I will satisfy him and show him my salvation. Diba? Magtitiwala lang po tayo sa Panginoon. Yun lang po yung tanging gagawin po natin. Magtitiwala. At syempre, kailangan din natin na ipakita po sa Panginoon yung pong madami po kasi ang nagtitiwala lang, pero hindi sila gumagawa ba? Madami ang nagtitiwala lang sa Panginoon, nag-expect lang sa mga
sa mga promise ng Panginoon. Pero wala pong love, wala pong love na ginagawa para po sa Panginoon. So sa verse 14, balikan po natin So na para maunawaan po natin sa verse 14, because, so ano po yung word na because? Ito po ay reason, di ba? Reason po ito. Because he had set his love upon me, therefore I will deliver him. So the word, because he had set his love upon me, yung reason makita po natin dyan sa mga magmamahal sa Panginoon. Ulitin ko po mga kapatid, marami ang nagtitiwala, pero hindi gumagawa, hindi kumikilos. So itong promise po na ito ay para lang po sa mga kumikilos at nagtitiwala, mga kapatid. So yun lamang po. And yun naman po yung ating devotion po sa gabi po na ito. At salamat po sa Panginoon. Sa simple and short devotion ay naman po ay may natutunan po tayo. So ulitin ko po, ano po yung promise po ng Panginoon sa mga magtitiwala po sa Kanya. He will deliver us and rescue us and He will protect us, mga kapatid po. Tayo po ay magtitiwala at gagawa po tayo. Gagawin po natin yung kalooban. Pero kung hindi po tayo gagalaw, magtitiwala lang po tayo, hindi po tayo gagalaw, hindi po natin gagawin yung Great Commission, ay hindi po natin po ito ma-avail, di ba? Ayun yun po yung kagandahan po, na kahit wala kang pera at wala tayong pera. Ito 24/7 po na nahanap po natin to 24/7 po natin ito na avail kung tayo po ay ginagawa po natin po yung kalooban po ng Panginoon at nagtitiwala. And yun lamang po at maraming pong salamat at sa Diyos po lahat ng papuri. At ibalik ko po at tawagin po si Brother Elijah. Closing prayer po. Sige po, tayo po ay manalangin. Yung mo po bumikit at manalangin. O dakilang Diyos na maraming po na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe na inyo pong pinasabi, Panginoon, sa gabi po na ito. Dalayan po namin na bawat isa po ay magawa po yung kalooban po ninyo at kami po ay magtiwala upang sa ganun po yung mga promise mo, Lord, na sinabi mo po dito sa verse 14 and 16 na yung protection mo sa bawat magtitiwala at magmamahal ay gagawin mo ito, Panginoon. At totoo po ito, Panginoon. And sa akin pong sarili, sa akin pong sitwasyon, sa akin pong company, ay ilang beses ko po ito na nakita, Panginoon, yung pagliligtas mo po sa akin, sa aking mga kalaban, sa aking mga naninira sa akin, Panginoon. And talagang totoo po ang inyong pong salita. Kung kami po ay magtitiwala at gagawin po namin ang kalooban niyo po, Panginoon. Pero kung hindi po namin kami po ay magtitiwala lang at wala kaming gagawin, hindi po para sa amin ito. At maraming salamat po, Panginoon, at wala pong ibang napapurihan hindi ko naman po. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, thank you very much. So let's proceed to our prayer time.